Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Ang kasal ay isa sa mga pangarap na mangyari ng dalawang taong nagmamahalan. Pero sa panahon ngayon ay hindi lahat ay siniswerte na makasal sa taong mahal niya. Dahil maraming pagsubok ang pwedeng maging dahilan para bumitaw ang isa sa kanila. Dear Papa Dudut, ang buhay ay parang gulong na umiikot lamang. Minsan masaya at magaan ang takbo nito. Pero madalas na malubak at inuulan ng mga problema. Ganon din pagdating sa relasyon. Ang sabi nga nila, ang mga pagsubok ang tunay na nagpapatatag sa relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Hello Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Noel. 34 years old, tubong Bicol, pero ngayon ay nagtatrabaho dito sa Maynila bilang supervisor sa isang convenience store. Ilang taon na rin akong tagapakinig ng iyong YouTube channel Papa Dudut. At eto nga, naisipan ko Papa Dudut na magpadala ng sulat sa inyo para makapagbahagi ng aking sariling kwento. Hindi ito masyadong madrama, siguro, pero sigurado ako na makapag-iiwan ng malaking aral sa mga kaistorya na nakikinig ngayon. Second year high school nang maging girlfriend ko si Rose, Papa Dudut. Siya rin talagang masasabi ko na first love ko. Lahat na kasi halos ng katangian na gusto ko sa isang babae ay nasa kanya na. Mabait, matalino at mapagmahal sa mga magulang. Maswerte nga ako kasi kahit na hindi kami pareho ng estado sa buhay, ay napansin pa rin niya ako. Marami siyang ibang manliligaw pero ako ang sinagot niya. Kaya lang, nang makagraduate kami ng high school ay kinailangan kong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Naging tagabantay ako sa malaking tindahan ng tiyahin ko. At kahit na magkalayo kami ni Rose, ay nagpatuloy pa rin ang relasyon namin, Papa Dudut. Ay, nakakainis ka talaga. Alam mo ba na hintay ako ng hintay sa tawag mo kahapon, pero hindi ka naman pala tatawag, ni hindi ka man lang gumawa ng paraan para ma-text ako. Napuyat patuloy ako, naiinis na wika ni Rose habang kausap ko siya sa cellphone. Sorry na talaga, hindi na mauulit, promise. Next time mahanap na talaga ako ng pwede kong utangan ng load. Gagawa ako ng paraan para ma-text ka. Kahit mang hold up ako ng customer namin sa store, gagawin ko para lang makapag-load ako para sa'yo. Pabirong sagot ko. Uy, grabe ka naman. Yan ang wag na wag mong gagawin, darling. Mas mabuti na yung magutom ka na hindi mo ako ma-text o matawagan kesa gumawa ka ng masama sa ibang tao. Kapag talaga tinuloy mo yung nasa isipan mo, hihiwalayan na kita. Pagbabanta pa niya. Joke lang naman, darling. Siyempre hindi ko gagawin yun. Takot ko lang na makulong, no? Saka, alam mo naman na walang maidudulot na maganda ang paggawa ng masama sa kapwa natin. Ang wika ko pa. Ay nako, akala ko naman seryoso ka talaga sa sinasabi mo kanina. Basta wag mong gagawin yon, ha? Ayokong magkaroon ng asawang kriminal. Wika pa niya. Kinilig ako sa huling sinabi niya. Asawa? Ibig sabihin magpapakasal ka na sa akin? Napangiting tanong ko. Oo, pero matagal pa yon. Alam mo naman na kailangan ko pang makapagtapos ng college ko. Pagkatapos noon ay kailangan ko pang magtrabaho, tapos kapag nakabawi na ako kina nanay at tatay, doon lang tayo pwedeng magsimula ng totoong buhay na para sa ating dalawa. Kaya sana'y makapaghintay ka pa, tugon niya.
Oo naman. Alam mo naman na sanay akong maghintay saka basta para sa iyo sigurado ako na sulit ang lahat ng paghihintay na gagawin ko darling. Wika ko. Hindi madali ang long distance relationship Papa Dudut. Kahit pa nga sabihin na pareho lang naman kaming nasa Pilipinas. Ang hirap pa rin na ang hindi kami nagkakasama ng personal. Hindi namin nahahawakan o nayayakap ni Rose ang isa't isa. Hindi pa rin uso ang video call noon kaya hindi rin talaga kami nagkakakitaan hanggang text at tawag lang ang magagawa namin. Kaya naman sinubok din talaga kami ng mga problema ng panahon na yon. Lalo na kapag hindi ko natatawagan si Rose dahil iniisip niya na baka may ibang babae na ako sa Maynila. Pero kaagad din naman kaming nagkaayos. Minsan din ay nagkakasakit siya pero wala akong ibang magawa kung hindi ang tawagan siya at sabihin na magpalakas siya. May mga oras na halos gusto na naming sukuan ang isa't isa. Pero mas matatag ang pagmamahala namin kaya mas pinili naming ipagpatuloy ang relasyon na nasimula namin. Hanggang sa makagraduate na rin si Rose at nag-decide siya na lumuwas ng Maynila para dito magtrabaho Papa Dudut. Ang sweet naman ng darling ko. Dapat ganyan ka pa rin kahit totoong mag-asawa na tayo, ha? Nakangiting sabi ni Rose nang maglagay ako ng kanin at ulam sa plato niya. Oo naman, araw-araw kitang ipaglalagay ng kanin at ulam sa plato mo. Kahit pa tumanda na tayo at isa na lamang ang ngipin natin sa pagnguya ng mga pagkain na ito, nakangiting wika ko. Parang ewan to, pero darling, ang sarap siguro ng feeling na yon, no? Yung feeling na totoong mag-asawa na tayo. Saka may mga anak na kasama tapos nagkukulitan dito sa tabi natin. Wika niya. Pwede namang mauna na yung paggawa ng baby kung gusto mong darling eh. Tugon ko. Ikaw pa nahihirit ka dyan. Alam mo namang hindi po pwede. Natatawang hampas niya sa akin. Pero darling, gusto ko kapag kinasal tayo. Naka-white wedding gown ako ha. Kahit mumurahin lang basta yung puti ang kulay para malinis at elegante tingnan kahit papaano. Wika pa niya. Darling, kapag nakaipon na ako, ibibili ko sa iyo ang pinakamagandang white wedding gown na makikita ko. Promise ko yan sa iyo. Ikaw ang magiging pinakamagandang babae sa araw ng kasal natin. Ang wika ko naman. Papa Dudut, hindi alam ng mga magulang ni Rose na nagsasama-sama na kami sa isang bahay. Ang alam lang ng mga ito ay nagtatrabaho si Rose sa Maynila at nakatira sa bahay ng isa nitong dating kaklase. Dahil malaki ang tiwala sa kanya ng mga magulang niya. Hindi nag-isip ang mga ito ng ibang bagay na pwede niyang gawin. Naniwala lamang ang mga ito sa kung ano ang pinagpaalam ni Rose sa kanila. Pero kahit nagsasama kami ni Rose sa isang bahay na parang halos mag-asawa na, hindi naman kami lumalampas sa limitasyon namin. Oo, naglalambingan kami kagaya ng kiss at yakapan. Pero hanggang doon lamang yon. Hindi kami dumarating sa point noon na may nangyayari na sa aming dalawa. Alam kasi namin na pareho pa kaming hindi handa kung sakali na mabuntis si Rose. Takot kami sa responsibility na pwedeng dumating sa amin sa oras na gawin namin ang mga bagay na yon, Papa Dudut. Papa Dudut, yung mga araw na wala kaming pasok sa trabaho ni Rose ang pinakamasayang araw para sa aming dalawa. Kasi yon ang araw na wala kaming ibang ginawa kung hindi ang magkulong lamang sa bahay. Maglambingan at bumuo ng mga pangarap na para sa aming dalawa. Pangarap din kasi talaga namin ang makasal sa isang simbahan. Kahit na hindi magarbong kasalan ay ayos lang basta matawag ko lamang si Rose na legal na misis. Gusto ko rin to pa rin ang pangarap niya na makapagsuot siya ng puting wedding gown. Yung pangarap namin na magkaroon ng mga anak at buhay na simple lang pero masaya. Naniniwala kasi ako na hindi naman talaga pera makapagbibigay ng kasiyahan sa isang tao. Kung hindi yung tunay
na pagmamahal na pwede nating maibigay sa kanya. At yung tiwala, Papa Dudut, na kahit kailan ay hindi natin sisirain. Siguro pwedeng makadagdag ng kasiyahan ng pera. Pero wala pa rin makakapantay kung alam mo sa sarili mo na tapat at tunay kang nagmamahal, Papa Dudut. Alam mo darling, napansin ko, parang napapadalas na yung pananakit ng puson mo kahit na wala kang dalaw. Wika ko, Papa Dudut. Nagulat kasi ako nang makauwi ako sa bahay at madatnan ko siya doon. Maaga pala siyang nag-out sa trabaho dahil sa biglang pagsakit ng puson niya. Oo nga eh, dati nararamdaman ko lang to kapag nagkakaroon ako ng period. Pero ngayon kahit na wala akong menstruation period ay kumikirot na tong puson ko. Wika niya. Darling, sa tingin ko ay kailangan mo nang magpa-check up. Suggestion ko. Ayoko. Alam ko naman na hindi seryosong bagay to kaya hindi ko na kailangan pang magpatingin sa doktor. Ang sabi naman niya. Hindi naman sa tinatakot kita pero paano kung iba na pala ang dahilan ng pananakit ng puson mo? Mas mabuti na yung malaman natin kung ano pa man yan para maagapan natin. Wika ko pa. Basta ayoko. Hindi ko kailangan magpa-check up kasi wala naman akong sakit. Normal lang sa babae ang sumakit ang puson niya. Kaya normal lang din tong nararamdaman ko paminsan-minsan. Saka sinabi ko naman kanina na wala na nga akong kahit na anong kakaibang nararamdaman ngayon. Kaya walang dahilan para pumunta pa ako sa doktor, okay? Muling pagtanggi niya. Papa Dudut, ang kwento ni Rose noon mula nang magkaroon siya ng menstruation period. Noong grade 5 siya ay naging irregular na yon sa kanya. Nung una kada 3 buwan siya kung magkaroon ng dalaw. Hanggang sa may mga oras na nagkakaroon na lamang siya ng 3 beses sa isang taon. Hindi niya yon ginagawang big deal kasi alam niya na may mga babae naman talaga na irregular ang menstruation period. Kaya lang syempre habang tumatagal ay lumalala naman ang pagsakit ng puso ni Rose. Kahit pa wala siyang dalaw. May mga oras pa nga noon na namimilipit siya sa sakit habang nakahiga siya sa kama namin. Naiyak na siya noon habang nakahawak sa puso niya. Hanggang sa kinahapunan ay naging okay na ang mga pakiramdam niya. Madalas na gano'n ang nangyayari sa bahay kaya naman kinukumbinsi ko na talaga siya na magpa-check up noon. At nang maisipan niyang gawin ang suhestyon ko, sinamahan ko na siya na magpa-check up sa isang OB-GYN. At halos maluha siya nang sabihin ng doktor na may nakitang cyst sa ovaryo niya. Cyst? Bukol? Hindi po ba cancer yun? Ibig sabihin may cancer po ba ako? Tanong ni Rose. Thank God hindi pa naman ito cancerous. Kaya lang ay masyado na nga itong malaki kaya iba talaga ang kirot na nararamdaman ng puson mo. Tugon pa ni doktora. Ano pong dapat gawin ni Rose? Tanong ko. Kailangan niya nang sumailalim sa isang surgery para matanggal ang malaking bukol na nasa ovary niya. At kailangan gawin yon sa lalong madaling panahon. Ang wika pa ni doktora. Mamamatay na po ba ako? Naiiyak na tanong pa ni Rose. Ano ba naman niyang tanong mo darling? Saway ko naman sa kanya. Gusto ko lang malaman ang totoo kasi hindi naman lahat ng nagsisurgery nabubuhay. Hindi ba? Kaya doktora sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Pwede po ba ako mamatay sa surgery na gagawin sa akin? Muling baling niya kay doktora. 95% ng pasyente namin na may case na kagaya ng sayo ay nakakasurvive at nagiging successful ang surgery. Ang wika pa ni doktora. Pero yung 5% po, namamatay po ba sila? Tanong pa ni Rose. To be honest, hindi sila nakakasurvive dahil nagkaroon ng komplikasyon sa ovary nila pagkatapos ng surgery. Tugon pa ni doktora. Sabi na mamamatay ako. Mamamatay ako, Noel. Pagahulhol pa ni Rose. Shh! Hindi mangyayari yan, Rose. Magpakatatag ka lang. Magiging maayos ang lahat. Magtiwala lang tayo kina doktora at sa Diyos.
Sigurado ako na hindi ka nila pababayaan. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Naniniwala ako na magiging successful ang gagawin nilang surgery sa iyo. Pagyakap ko naman sa kanya. Papadudot, pagkatapos ng pagpapacheck up na ginawa ni Rose sa ospital ay naging tahimik siya sa pagbiyahe namin pauwi sa bahay. Kinausap ko siya pero wala siyang imik sa buong biyahe namin. At nang makauwi na kami, niyakap ko siya ng mahigpit. At sinabi ko sa kanya na magiging maayos ang lahat sa kanya. Kaya hindi niya kailangan na matakot. Doon na naiyak ang girlfriend ko at sinabi niya na natatakot daw talaga siya sa pwedeng masamang mangyari sa kanya. Natatakot daw siya na mamatay kung sakaling hindi naging maganda ang resulta ng surgery niya. Paano raw ang mga pangarap namin na magpakasal at bumuo ng pamilya kung sakali na mamatay siya. At kung maging maayos naman ang surgery niya pero tuluyan na siyang mawala ng kakayahan na mabigyan ako ng anak. Tinanong niya kung iiwanan ko na raw ba siya nang dahil doon. Siyempre sinabi ko na kahit kailan ay hindi mangyayari yon. Hindi siya mamamatay at kahit na anong mangyari ay hindi ko siya iiwanan. Dahil hindi darating ang araw na mawawala ang pagmamahal ko para sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, pinaalam na namin sa mga magulang ni Rose ang tungkol sa kondisyon niya. Sinabi na rin namin na kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaagad namang lumuwas ang mga magulang ni Rose at nang makarating ang mga ito sa Maynila ay doon namin pinagtapat sa kanila na nagsasama na kami sa isang bahay. Pero sinabi ko sa kanila sa mahigit 2 taon na nagsasama kami ni Rose ay binigay ko ang lahat ng pagmamahal at respeto sa kanya. At kahit kailan ay hindi kami lumampas sa limitasyon namin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Akala ko talaga noong una ay magagalit sa akin ang mga magulang ni Rose. Pero sa huli, Papa Dudut, nagpasalamat pa rin sila kasi inalagaan ko ang anak nila at nirespeto. Nagpasalamat din ako sa kanila kasi tinanggap nila ako bilang boyfriend ni Rose. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ay kaagad na in-schedule at isinagawa ang surgery na kailangan ni Rose, Papa Dudut. Alam mo na, sa totoo lang ay hindi na namin alam ng asawa ko kung paano ka namin pasasalamatan, wika ng nanay ni Rose. Hindi niyo naman po kailangan gawin yun, tita, ang wika ko naman. Pero napakalaki ng naging tulong mo sa amin, lalo na sa anak kong si Rose. Tinulungan mo kami sa mga gastusin tapos halos dito ka na sa ospital tumira para lamang mabantayan at maalagaan siya. Dito ka dumidiretso mula sa trabaho mo tapos uuwi ka lang saglit sa apartment para magpalit ng damit mo. Ang laki ng sakripisyo na ibinibigay mo para sa anak namin, Noel, ang sabi niya. Ginawa ko lang po ang responsibilidad ko bilang boyfriend ni Rose, ang sabi ko naman. Ayun na nga kung hindi ka kasama ng anak ko, malamang hanggang ngayon, pinoproblema pa rin namin ng asawa ko ang mga gastusin at pagbabantay kay Rose. Saka salamat din kasi ikaw pa lang naging kasama niya sa lahat ng naging check-up at test na ginawa sa kanya bago ang surgery, sabi pa ng nanay ni Rose. Opo, hindi ko po talaga siya hinayaan na mag-isa. Alam ko po kasi na iyakin at medyo mahina ang loob ni Rose. Kaya hanggat pwede ay sasamahan ko po talaga siya sa lahat ng oras. Tita? Gusto ko nga rin po palang humingi ulit ng sorry tungkol doon sa ginawa naming pagtatago ni Rose na nagsasama na kami sa iisang bahay. Pero promise po, nirespeto ko po talaga ang anak ninyo kahit na kailan hindi po kami lumampas sa limitations bilang magkasintahan. Paninigurado ko sa kanya. Huwag mo nang isipin yun, Noel. Oo, aaminin ko na nagulat talaga kami ng asawa ko nang malaman namin ang tungkol sa pagsasama ninyo sa iisang bahay ni Rose. Pero nasa tamang edad naman kayo pareho. At may tiwala ako sa anak ko na hindi niya sisirain ang buhay niya. Kaya sigurado ako na tamang lalaki ang pinili niyang mahalin. Kasi kahit kami ng asawa ko ay nakuha mo na rin ang tiwala namin. Malumanay na wika niya.
Ibig sabihin po ay tanggap niyo na ako para kay Rose? Hindi makapaniwalang tanong ko. Pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo mo para sa anak namin, oo naman, tanggap na tanggap ka namin ng asawa ko bilang parte ng pamilya namin, tugon niya. Maraming salamat po tita. Promise po at hindi ko sisirain ang tiwala na ibinigay ninyo sa akin. Iingatan ko po yun kagaya ng pag-iingat na ginawa ko sa tiwala at pagmamahal ni Rose. Salamat po talaga. Naluluhang pasasalamat ko. Papa Dudut, pinagtulungan namin ang gastos para sa operasyon ni Rose. Sa tulong ng naipon naming pera at ng pera ng mga magulang ni Rose ay hindi na kami masyadong nahirapan sa mga gastusin. At kahit pa nasa Maynila lang din ang mga magulang niya, ako rin talagang nakiusap na payagan nila akong mag-alaga at mag-asikaso kay Rose. Pumayag naman ang mga magulang ni Rose, lalo na at kailangan din nilang umuwi minsan para asikasuhin ang ibang anak nila sa probinsya. Kaya ako na rin ang nagpapalit ng diaper at damit ni Rose pagkatapos na ituro sa akin ng nurse kung paano gawin yon. Sa awa ng Diyos, Papa Dudut, ay naging successful ang surgery na ginawa sa girlfriend ko. Natanggal po ang malaking cyst na nasa ovaryo niya at naging stable na ang lagay niya. Kaya lang ang sabi ng doktor ay maliit na ang chance ni Rose na mabuntis. Sobrang nalungkot ang girlfriend ko pero sinabi ko naman sa kanya na may chance pa rin na magkaanak kami. Yung maliit na chance na yon ang pinanghahawakan namin at pagkalipas ng 1 taon, sumubok na kami na gumawa ng baby, Papa Dudut. Kahit na hindi kaagad yon ibinigay sa amin, hindi kami kaagad na sumuko. Hanggang sa bigla na lang akong tinawagan ni Rose at sinabi na nasa ospital siya. Kinakabahan ako noon dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng doktor. Pero halos maluha ako sa sinabi ng doktor. Ano pong sabi ninyo? Tama po ba ang narinig ko? O nagkakamali lang yung tenga ko? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi ka nagkakamali kung ano man niyang narinig mo. Totoong nagdadalang tao si Rose. Nakangiting tugon ni doktora. Pero di po ba? Kayo na nagsabi dati na baka mahirapan na kami ni Rose na makabuo ng baby. Paano po nangyari yun? Paano siya nabuntis? Sunod-sunod na tanong ko. Oo, sinabi ko na maliit na ang chance na mabuntis si Rose. Pero hindi ko naman sinabi na wala nang chance. Kaya congratulations kasi sa wakas, magkakaanak na kayo. Tugon naman ni doktora. Diyos ko, maraming salamat po. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Darling, magkakaanak na tayo. Magiging magulang na tayo at magiging isang totoong pamilya. Baling ko pa kay Rose. O, totoo na to, darling. Totoong magkakaanak na tayo. Naiiyak na sabi rin niya. At matutupad na rin natin yung mga pangarap natin. Napakabait talaga ng Diyos. Napakabait niya sa atin. Maraming salamat po talaga, Diyos ko, salamat po. Naluluhang sabi ko. Papa Dudut, ang balitang magkakaanak na kami ni Rose ang pinakamagandang balitang narinig ko sa tanang buhay ko. Bago ang araw na yon ay maraming gumugulo sa isipan ko, mga bayarin sa bahay, problema sa trabaho, traffic sa Pilipinas, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kung ano-ano pa. Pero lahat ng yon ay biglang nawala sa isipan ko nang marinig kong sinabi ni doktora na magkakaanak na kami ni Rose sa wakas. At pakiramdam ko ay pwede na akong mamatay sa sobrang saya ko ng araw na yon. Pero syempre hindi pa pwedeng mangyari yon dahil yon pa lang ang simula ng pagtupad namin ng mga pangarap ni Rose. Yon ang totoong unang bagong yugto sa buhay naming dalawa. Papa Dudut, pinaghandaan namin ni Rose ang lahat ng para sa gastusin sa kanyang pagbubuntis. Ang mga vitamins niya, pagpapacheck up at kung ano-ano pa. Hindi kami nagkulang at sinunod namin ang lahat ng bilin ng doktor sa amin. Natuwa kami kasi sinabi ng doktor nang mag-ultrasound si Rose na malusog daw ang magiging anak namin. Sobrang excited na talaga kaming dalawa noon dahil sa wakas ay matutupad na ang isa sa mga pangarap namin. Nagpaplano na nga rin kami na tuparin ang iba pa naming mga pangarap. Ang magpakasal, magkaroon ng sariling bahay at magkaroon pa ng pangalawa at pangatlong anak.
Grabe, sobrang sarap talagang mangarap. Ito yung libreng bagay na masarap at hindi nakakasawang gawin. Papadudot nang dumating na ang mga araw na pinakahihintay naming panganganak ni Rose. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi ako makapaniwalang magiging ganap na kaming mga magulang ni Rose. At habang naghihintay ako sa labas ng delivery room kasama ang nanay ni Rose ay panayang dasal ko na sana ay maging maayos ang panganganak ng pinakamamahal kong babae. Hanggang sa lumabas na ng kwarto ang doktora na lang isang mabuti at napakalungkot na balita. Malusog daw ang anak namin ni Rose kaya lang ay nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang panganganak. Nagkaroon siya ng excessive bleeding na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Muntik ko nang masaktan ang doktor sa sinabi niya kung hindi pa ako napigilan ng nanay ni Rose. Sinabi ko na hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Nagwala ako sa galit hanggang sa mapaluhod na lamang na umiiyak. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko na yon, Papa Dudut. Magsisimula pa lamang ang totoong kwento namin ni Rose. Kaya bakit kailangan kaagad siyang kunin sa akin ng Diyos? Aaminin ko na namuhi talaga ako sa nasa itaas ng mga oras na yon. Para bang napakadamot niya para hindi kami pagbigyan ng maging masaya ni Rose. Parang ayaw niya kami na totoong maging maligaya. Pero nang makita ko kung gaano kalusog at kaganda ang anak namin ni Rose ay binawi ko ang lahat ng masasakit na salitang binitawan ko noon. Humingi ako ng tawad sa pagkamuhi na nararamdaman ko. At sa kabila ng kirot na nararamdaman ko sa dibdib ay nagawa kong tanggapin ang pagkamatay ng pinakamamahal kong si Rose. Siguro ay sadyang mahirap na tanggapin lahat ng mabibigat na pangyayari sa buhay natin. Pero palaging may dahilan para patuloy tayong umusad at magpakatatag. At yon ay ang anak namin ni Rose. Papa Dudut, tinupad ko pa rin ang pangako ko kay Rose at ang pangarap niya. Binili ko ang pinakamagandang white wedding gown para sa burol niya. At sinigurado ko rin na siya ang pinakamagandang babae bago siya mailibing. Mabigat para sa akin ang araw na yon pero pinilit ko na tanggapin at patuloy akong nagpakatatag. Ngayon ay may 9 na taon na rin mula nang namayapa si Rose. Ang anak ko ay nasa province at inaalagaan ng mga magulang ni Rose. Buwan na naman akong umuwi doon para dalawin siya at alagaan. Dahil alam ko na kapag magkasama kami ng anak ko ay nagiging masaya si Rose kung nasaan man siya ngayon. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko at sana marami pa kayong kaistorya na mahikayat na magpadala ng kanilang mga nakaka-inspire na kwento ng buhay. Nakapag-subscribe na po ako sa lahat ng channel ninyo, Papa Dudut. Una syempre ang Papa Dudut YouTube channel, ang Kaistorya at syempre ang Papa Dudut Family. Sana po ay mas madami pa kayong ma-upload sa Papa Dudut Family YouTube channel. Yours truly, Noel. Hindi lahat ng bagay na ipinagdarasal natin sa Puong May Kapal ay pinagkakaloob niya sa atin. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya tayo pinagbigyan. Ayaw niya na tayong maging masaya. May mga sariling paraan lang siya para ibigay sa atin ang alam niya na totoong kaligayahan. Maraming salamat, Noel, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Totoong mabigat itong pinagdaraanan mo dahil hindi madali ang mawalan ng minamahal sa buhay. Pero humahanga ako sa pagpapakatatag na ginagawa mo magpahanggang ngayon para sa sarili mo at sa anak ninyo ni Rose. Tama ka na kapag masaya ka kasama ang anak mo, magiging masaya na rin si Rose kung nasaan man siya ngayon. Masaya siya na makitang nagiging matatag ka sa kabila ng malaking pagsubok na pagkawala niya sa buhay mo. Gawin mong inspirasyon ang anak ninyo ni Rose at magpatuloy ka rin na maging inspirasyon sa buhay ng ibang tao. Magandang gabi po sa inyong lahat.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.